Magandang araw mga kaibigan. Ito, panibagong update na naman tungkol sa nangyaring raid ng mga polis sa KOJC compounds. Ito, kapapasok lang na balita. Sa wakas, inamin na rin ng PNP na parang may pagkukulang, may nasubrahan. So, paano? Ito, balita. Tinanggal ang 3 matataas na opisyal sa PNP na may kinalaman sa raid na yon at iba pa. Pakinggan natin itong balita ng UNTV News. Nalis ang director ng Pro-11. May kinalaman ba ito sa kontrobersyal na pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy? Tama ka dyan, Aga, no? May kinalaman nga ang pagkakaalis nila sa pwesto dahil sa bigong operasyon sa 5 property ng Kingdom of Jesus Christ kung saan nagkaroon ng mga aligasyon na sa hindi tamang paraan ng pagpasok ng mga pulis sa loob ng compound ng KOJC. Bukod dyan na Aga, negatibo ang resulta ng operasyon dahil hindi naman naaresto ng mga pulis si Apollo Kibuloy at ang 5 pang co-accused nito. Bukod kay Police Brigadier General Aligre Martinez na direktor ng Pro-11, tinamaan din si Police Major General Ronald Lee na direktor naman ng Directorate for Operation at si Police Colonel Edwin Portento ng Intelligence Group. Inilipat ang mga ito sa Personnel and Holding Unit ng DPRM. Si Police Brigadier General Nicolas Torre naman ang ipinalit kay Martinez sa Pro-11 habang si Police Brigadier General Nicolas Salvador naman ang inilipat sa Directorate for Operation. Ang naturang balasahan na Aga ay epektibo ngayong araw, June 14, 2024. Matatandaang umani ng batikos ang ginawang pagpasok ng mga pulis sa loob ng property ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi nga ng warrant of arrest. Dahilan para alisin sa pwesto ang 15 opisyal at tauhan ng Philippine National Police para bigyan naman ng pagkakataon ang isinasagawang investigasyon ng pamunuan ng pulisya. Aga? So, yan po. Relieve ang matataas na opisyal. Major General Bri, yung Director for Operations sa Camp Crame. Brigadier General Martinez ng Police Regional Office 11 at yung Intelligence Officer isang Colonel plus others. So, anong ibig sabihin nito? To me, that is an admission na there is something wrong doon sa isinagawang raid. Una, yung batikos. Hindi lang iba't ibang grupo na ang nagbabatikos nito kasi kapansin-pansin, very glaring ang Beriin mo yan dalawang SAF battalion, CIDG with helicopters, with snipers, lahat na. Sabi nga ni Senator Amy is na daw naging war zone na ang Davao City. Na bang Davao City? Magulo bang lugar? Hindi naman bakit mo gagamitan ng ganong in any language, sabi nga ni PRRD, it's an overkill. So yan I don't know kung tutuhanin yung pag-imbestiga. Bakit ganun nangyari? Hindi naman gagawin yun ng PNP kung walang nag-utos. Of course, may nag-utos niya. Alam nyo na. Alam na yung powers that be. Inutusan. Mga pulis naman, ginawa lang yung tungkulin. Yun. Kawawa ngayon ang pulis, yung raiding team, dahil silang kakasuhan ni PRRD. So itong na-relieve na 2 general, isang colonel, palagay ko, dissatisfied sa kanila ang kung sino man yung higher ups na nag-utos kasi gustong-gusto nila talaga na mahuli si Pastor Kibuloy. Nakulangan sila ng
intelligence dahil ang alam nila nandun sa loob, sa 3 compound. Bakit wala? Bakit hindi nila naabutan? So it's either wala doon or nakapagtago. So mali yung yung excessive use of force plus yung timing. Tinapat nila ng madaling araw yung pag-raid, hoping na ma-surprise nila yung mga tao doon, mga members. Kaya lang, nagkamali sila dahil yung alas 4 pagpasok nila, halos gising na lahat ang nandun. Lalahanan natin, this is a religious compound, as part of their devotion, your faith, sa paniniwala nila, alas 4 pa lang, gising na pala sila, nandun na papunta na sa worship center nila dahil devotional time nila. Yun din ang pagpasok ng mga kapulisan. O di, nabulabog, na-prevent yung nagkagulo kung totoo man na nandun si Pastor Kibuloy, di nakapagtago na. So, malaki talagang kapalpakan. So, anong dapat sanang ginawa? Kulang talaga sila kulang sila ng intelligence, wala silang tauhan sa loob. Kaya kung may tauhan lang sila sa loob, baka hindi ganon. Kailangan mo kasi yan, yung element of surprise. Kung naniniwala sila na nandun si Pastor Kibuloy sa loob, kung may tauhan lang sila doon, may mall o may informant, hindi ganun ma-surprise nila. Anyway, ito na yung malaking sakit ng ulo ngayon ng PNP kasi napakalakas yung pressure sa kanila na huliin si Pastor Kibuloy. So, sino ang may matinding hangarin na mahuli siya? Ito, akin lang ito may analysis is, malala niyo si Pastor Kibuloy, yung sabi niya na lahat ito kagagawan ng US. Kasi ang US, gustong-gusto siya na, anong tawag niya doon? Hindi naman yung extradition. Kasi, yun sana, mas maganda yung extradition, yung kagaya ng ginagawa kay ex-Congressman Teves. May extradition request ang Philippine government sa Timor government para dalhin sa Pilipinas si Teves. Yun. That's the right process. Ito naman ang US, may kaso si Kibuloy doon at gusto siyang panagutin, dapat noon pa mag-request tong US government ng extradition para dalhin ng Pilipinas si Kibuloy doon. Extermination ba yun? Yung pag i-turn over ng Philippines sa US si Pastor Kibuloy, wala na. Baka bigla na lang siyang mamamatay na kung ano-anong dahilan, sakit sa puso o food poisoning o nakalimutan ko yung term. May term ni Pastor Kibuloy dyan yung hindi naman extermination, rendition pala. Rendition, tama ba yan? So, tingin ko, baka totoo yung totoo yung hinala ni Pastor Kibuloy na may kamay ang US government dito sa masinsinan na effort ng government para i-aresto siya. Bakit si DG Bantag? Mas matagal pa yun Bakit hindi nila ginamitan ng mga SAF battalions? Alos, kakaunti man ang lumalakad para kay DG Bantag. Sobra 2 taon na, hindi pa man nila kasi hindi nila mahanap-hanap kung nasaan. Wala namang compound si DG Bantag. Siguro ang compound niya, buong Cordillera, kung doon siya nagtatago. Paano mahanap yung isang tao sa napakaluwang na lugar? Ito, kay Pastor Kibuloy, kung nandyan man siya sa KOJC compound, 3 compound yan, maluluwang din. Think yung isa, 50 hectares ba yun? Yung Glory Mountain. Mahirapan talaga silang hanapin.
So, kawawa itong mga narilig. Sila na ang baka sila pa ang kasuhan eh. Sana wag nang kasuhan yung mga ordinary SAP members kasi sumusunod lang yan. Kasi galit na si PRRD. Talagang pinapahanda niya na yung mga kakulong papeles para maipile ang kaso. Sana ang kasuhan itong mga nag-utos at hindi yung mga ordinaryong pulis lang, mga SAP members na sumunod. So, ito yung latest kong update kanina. Ang PNP kakasuhan din daw ang 6 na KOGC members na may hawak na itak at mga baril ba yun. So, yun na. Labanan na ng kaso-kaso.